To begin with our first statement, let us open our Bible in the book of Luke, chapter 23, verse 34. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, ano? If you're there, say amen. Okay. Let us read all this together. Ready? Begin. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa pribilehiyo na inyo pong ibinigay sa bawat isa, na kami po ay una sa lahat binigyan niyo po ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng inyong pong anak na si Jesucristo. Salamat Panginoon sa biyaya na kung saan ay inyo pong ibinahagi sa bawat isa na kami po ay maging bahagi ng inyo pong pamilya. Salamat din po sa lahat na nandirito ngayon, sa aming pong mahal na pastor na kung saan inyo pong ginamit upang kami po ay pamunuan, turuan at pangunahan sa inyo pong gawain. Sa aming pong pagpapatuloy, kayo po ang magpala sa aming pong mapapakinggan na lesson sa hapong ito. Salamat po sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay? Maupo na po kayo. Okay. Ito pong first statement na binanggit ng ating pong Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo ay isa sa pinakamahalagang statement na kung saan lumabas sa mga bibig ng ating tagapagligtas. Ano? At bago po natin ito pagbubulay-bulayan, atin po munang tingnan ang background, no? Nung ang ating pong Panginoon ay bago pumunta doon sa krus ng Kalbaryo. He suffered a lot of hardship, pain, and ridicule among men. So, dito po, sa kanyang sitwasyon, at ito po ay ipinapakita sa atin, no? May mga pelikula na lumalabas patungkol po dito sa suffering ng ating Panginoon. And kung inyo pong saliksikin, inyo pong tingnan, halos karamihan sa atin, halos karamihan ng mga tao, especially tayo mga Pilipino, pag atin po napanood ang pelikula, no? Anong title nun? The Passion of Christ. Yun ang pinaka-famous na na film patungkol doon sa Calvary. Pag inyo po ito nakikita, parang mafe-feel mo, matatouch ang emotion mo, how the Lord Jesus Christ suffered in the hand of Roman soldiers. And not only in the hand of the Roman soldiers, but also sa kanyang mga minamahal. No? Of course, siya po ay iniwanan. Siya po ay pinabayaan. Siya na lang mag-isa doon. At minsan, bilang tao, nararamdaman natin ang kaawa-awang sitwasyon ng ating Panginoon. Tama po ba? Oo. Alam ko po, mainit ngayon. Oo. Alam ko po, hindi tayo makafocus, no, sa ating pakikinig dahil mainit nga. But, I want to give you your time, your moment at this moment, na i-focus ng konti, o i-focus natin ang ating mga isipan, sa
maririnig natin dito sa pulpitong ito. Amen po ba? Okay. So, ganito po, no? Back doon sa aking sinasabi, pag ati pong nakita ang sufferings ng ating Panginoon doon sa film, ano ba ang inyong nararamdaman? Imagine with me. Imagine with me. Don't just look at me. Huwag lang pong tumingin kayo sa akin. Imaginein po ninyo. Ang init, mas mainit pa dito ang panahon na yon. Ang ating Panginoon, nandoon sa krus ng Kalbaryo, nakabayubay, and He is speaking this first statement. Okay. Ano ang nakikita natin? Anong nararamdaman natin? Siguro, marahil, ako dati, yun din ang aking pakiramdam eh. Nung nakita ko ang sitwasyon ng ating Panginoon, parang nakakaawa siya. Diba? Grabe naman ang sinapit ni Jesus Christ para sa akin. Diba? Lalo tayo mga Pilipino, teleserye tayo. No? Kung sino yung kawawa, yun ang ating kinakampihan. Tayong mga Pilipino. But you know, tayong mga anak ng Diyos, hindi dapat ganon ang ating reaksyon. Hindi dapat ganon ang ating mararamdaman. Hindi yung maawa ka kay Kristo. Hindi ka maawa sa sinapit niya. Bakit? Iba tayo sa mga ordinaryong tao. Amen po ba? Ngayon, kung hindi mo yan naramdaman at ang pakiramdam mo na naawa ka kay Kristo dahil nakabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, siguro at this moment in time, baguhin mo na yung isipan mo. Okay? Pastor, bakit po? First, hindi po si Kristo ang nakakaawa. Tayo ang nakakaawa. Sabi ko kanina sa inyo, imagine with me kung ano ang nangyayari kay Kristo habang nasa krus siya ng Kalbaryo. Na-imagine nyo na? Ikaw dapat ang nandun. Ikaw dapat ang nandun. Ako dapat ang nandun. Ang totoo niyan, tayo ang kaawa-awa. Pasalamat tayo sa biyaya ng ating Panginoon, sa pagmamahal ng ating Panginoon, sa kanyang sovereign will. Namili po siya at ikaw, pinili niya. Amen ba? Hindi lahat ng tao sa mundo pinili ng ating Panginoon. Amen? Oo. Hindi lahat. Kakaunti lang. At isa tayo doon sa pinili niya. Okay? So, what is the first statement? Father, forgive them, for they know not what they do. The title of my message today is The Heart of the Cross, Forgiveness in the Midst of Suffering. The heart of the cross, forgiveness in the midst of suffering. Ayan po ang ating text, Luke 23, verse 34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. As we gather around the shadow of the cross, we are reminded not just for Christ's sufferings, but of His heart in the midst of it. Kung ating pong ma-realize, ito pong first statement ng ating Panginoon, makikita po natin, hindi lang po ang kanyang suffering, but the heart of our Savior in the midst of all this pain, sufferings,
and struggle during His time in that cross of Calvary. In His final hours, Jesus spoke 7 powerful statements. Oh. Each one filled with deep meaning. But it is the first statement. I will repeat. It is the first statement that opens a window into the very essence of His mission. Oh, ito pong first statement. Father, forgive them. Oh, ito po yung pinakapuso, ito po yung pinakasentro ng misyon ng ating Panginoon. Ano po yun? Our forgiveness. Amen? Oo. Hindi po bumaba ang ating Panginoon para lang mamatay sa krus ng Kalbaryo, para sabihin sa buong mundo, sa lahat, na siya ay kayang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon po ng kaligtasan. Pagpapatawad ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Oh, tayo pong yung mga bagong mga members, let us always be reminded of this. Oo. Tayo po ay pinatawad ng ating Diyos Ama. Oo. Hindi dahil sa atin, kung hindi dahil kay Kristo. Oh, tayo po yung kawawa. Si Kristo po, siya po ang nagbayad para sa atin. Wala po tayong kakayanang magbayad. Oh. Wala po tayong kakayanang magbayad. Sinong nagbayad? Si Kristo. Okay? So, yun po imagine the scene. The sinless Son of God, the Lord Jesus Christ, hanging between 2 criminals. His body torn, his hands and feet nailed, surrounded by mocking crowds. Ayan, imaginein po natin. And yet, instead of anger, bitterness, or vengeance, his lips utter a prayer. Could you imagine that? Oh. Ang ating Panginoon, mayroon isa akong pastor na narinig, kaso patay na siya. Sabi niya, do what the human being did in that particular moment, no? Ang tayo pong tao, wala tayong ginawa kundi i-close natin ang ating mga kamay, ibilog natin ganyan, at itinutok natin sa Ama, sa Diyos natin. Oh. Ganon ang ating picture. Oh. Gusto nating lumaban sa Diyos. Oh. We offended God. Wala tayong ginawa. Oh, na tao, kundi to offend God. Lalo na, nung si Kristo po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Oh. Wala po tayong ginawa. Walang ginawa po ang tao kung hindi saktan. Oh, ang ating pong Panginoon. Subalit, in spite of that, His lips utter a prayer. Forgive them, for they know not what they do. This is no ordinary man. Oh, hindi po ordinaryo si Kristo na tao katulad natin. Pag may friend ka, na-offend ka sa friend mo, nagkamali ang kaibigan mo, it is easy for you to say, yeah, okay, I forgive you. Oh. Pero si Jesus Christ, hindi ordinaryong tao eh. He is God. Amen? Diyos po siya eh. Hindi niya po deserve ang ginawa natin sa Kanya. Hindi po niya kailangan yun eh. And yet, anong sabi niya? Father, forgive them, for they know not what they do.
This is the Savior. And in this one statement, we see the heart of redemption. Are you redeemed? Are you redeemed? Are you belong to the redeemed people of God? Kasama ka ba? Kasama ka ba namin na aawit ng redemption song pagdating sa langit? Kasama ka ba? Oh. Ito po ang ginawa ng ating pong Panginoon. No? It speaks of the redeemed. No? The redemption. Okay, let us look deeper into the first saying, and let us draw three truths from it that speaks to us today. Okay, yan po ang nangyari during the time in the cross of Calvary. Ngayon, sa panahon po natin, atin pong pag-aralan, ano ba ang ating matutunan dito? Ano ba ang dapat na ma-realize natin? Nung binanggit ng ating Panginoon, ito pong first statement na ito. Number one, let us realize this. That statement was a prayer of compassion in the face of cruelty. Ang hirap noon. Ang hirap magpakita ng compassion kung ikaw ay inaapi. Binubuli ka. Sa school ninyo, sa mga trabaho natin, sa ating society, ikaw ay binubuli, ikaw ay inaapi. Di ba? Ang hirap magpakita ng compassion doon sa person na umaapi sa'yo. Usually tayo mga tao, anong ating ipapakita? Gagalit ka. Di ba? Merong iba, hindi nila mapapakita ang galit. Bakit? Kasi wala silang magagawa. Yung kaharap niya, yung bumubuli sa kanya, mas makapangyarihan sa kanya. Mas malakas sa kanya. So anong gagawin niya? Tatahimik na lang siya. But back in his mind, gusto niyang, gumante. See? But, ito po, a prayer of compassion in the face of cruelty. Jesus had just been scourged, mocked, and nailed to the cross. Yet his first words were not cries of pain, but a plea for mercy. This shows the depth of divine compassion. Ipinapakita po dito ang hindi lang po compassion, but divine compassion, even toward those who cause him harm. Tayo, nasaktan lang tayo ng kapwa natin. Gagalit ka no? Magtatampo ka na, di ba? Gagawin mo na ang kaya mong magawa para lang maparamdam mo doon sa nanakit sa'yo na nasaktan ka. Pero hindi ginawa ni Kristo yun compassion po ang kanyang ibinalik. Mercy, no? As believers, we are called to respond with compassion. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, ibang-iba po tayo, mga kapatid. Ibang-iba po tayo. We must respond with compassion, not revenge. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 44, but I say unto you, love your friends. Tama ba yon? Anong sabi? Love your enemies. Bless them that curse you. See? Madali bang gawin yon? Mahirap gawin yon. Subalit, the first statement of the Lord Jesus Christ encourage us, tells us, to what? To have compassion, to love our enemies, and bless those
people that curse us. See? That's number one. Number two, it is also a plea for forgiveness in the midst of sin. Oh. Ang ating pong Panginoon will be always and always be our, tawag dito, tagapamagitan. Oh. Romans chapter 5 verse 8. Anong sabi po dito? But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Oh. Huwag po nating maliitin yan, no? Akala natin, ganun-ganun lang yon, no? Sa totoo niyan, kung titingnan natin sa perspective ng Diyos, ang ating pagiging tao, yung status natin, hindi kayang tingnan ng Diyos ang tao. Oh. Unawain itong mabuti, ha? Unawain natin mabuti ito. Kasi pag naunawaan natin ito, mayroon tayong gratitude. Magkakaroon tayo ng gratitude. Makikita natin ang ating paglilingkod para sa Panginoon ay wala pala ito. Na binubuhay ngayon ay hindi pala ito sapat. Hindi pala ito, kulang pala ito, maliit pala itong ating ginagawa. Kung ating pamamagitan ng mata at ng divine attribute ng ating pong Diyos, tayo po ay hindi at kahit kailan pwedeng tingnan ng ating Diyos. Hindi. Bakit? Dahil makasalanan po tayo. Oh, don't you ever think, no, na, thank you Lord, nandito po ako. Yes, thank you Lord, nandito ka. But you know, kung atin lang talaga ito ma-realize, itong ating mga ginagawa, ang ating ministry na hinahawa, dapat ma-realize natin yan na bilang mga anak ng Diyos, bilang BYI, bilang House of Lydia, bilang Knights of Philemon, bilang Yapis, itong ating paglilingkod, kung titingnan lang natin, ang gratitude dapat nating ipapakita sa ating Panginoon. Hindi po ito sapat. Kulang na kulang po ito sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Why? Hindi dapat siya nakatingin sa atin. Hindi niya dapat tayo papansinin. Pero pinansin ka niya. Niligtas ka pa niya. Binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Niredeem pa niya tayo. At ano pang sabi niya sa Diyos Ama? Lord, Ama ko, patawarin mo sila. Alam niyo ba na ganun-ganun lang yon? Alam niyo, pag yung anak ko, nakagawa ng mali sa akin, at alam niya na nagkamali siya sa akin, lalapit siya. Sasabihin niya sa akin, Dad, sorry. Anong sasabihin ko? Okay, I forgive you. Akala natin minsan ganun-ganun lang eh. Pero sa Diyos, hindi ganun. God forgave us. Pinatawad niya tayo. Pero hindi ganun-ganun lang. May nagbayad. Oh. Kahit itong camp natin, yung statement ng ating mahal na pastor kanina, habang nagsasalita siya dito, oh, kayo mga biway, wala kayong binayad dito. Akala nyo ganun-ganun lang yon? Hindi. May nagbayad. Sino? Ang ating mahal na tate. Tama ba? Dapat ganon tayo mag-isip. Oh, especially sa ating kaligtasan. Hindi lang just, okay, I forgive you. No! Somebody died for your forgiveness. Amen ba mga kapatid? Naunawaan niyo ba mga BYI? Oh, kaya pag nakakita ako ng isang BYI, oh, na prayer meeting, wala. Ako, kamot ako ng ulo. Naunawaan niyo ba talaga ito, ang kanyang status na siya ay anak na ng Diyos?
May nakita akong member, kunting sakit, hindi makapunta ng church because I have a legitimate reason not to go to church. Meron namang online. Hindi ko maunawaan yun eh. Hindi mo unawaan ng ating mahal na pastor yun eh. Why? Dapat makita natin. Ito. Makita dapat natin ito. Ito po ang ginawa ng Diyos po sa atin. Ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. The crowd, the soldiers, the religious leaders, they were all guilty. Yet, Jesus, ito po, interceded on their behalf. Could you imagine that? Guilty ka? Oo. Mali ka? May kasalanan ka? Pero anong ginawa ni Jesus Christ? He interceded for them. His prayers embodies the very purpose of the cross. Magiging walang saysay ang pagbaba at pagkamatay ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo kung hindi ka mariredeem. Tama? Magiging walang saysay ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo kung walang forgiveness na mangyayari. Kaya along the way, itong 7 statement na to is very important. Why? Ito lahat ay pupunta sa pinaka-mission, pinaka-purpose, pinaka-plano ng ating Panginoon. Bakit po siya bumaba dito sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo? Ano po yun? Forgiveness of our sins. Amen? Okay. So, yan po ano? Ano po ang dapat nating ma-realize sa ating mga sarili? No matter how far someone has gone, sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran, kahit ano pa yan, ang ginawa niya sa'yo, anong sabi sa atin ng salita ng Diyos? There will always be, what? Forgiveness. Alam niyo po, if you forgive, hindi lang isang tao ang pinapakawalan mo. Hindi lang isang tao ang ginawa mong binigyan mo ng freedom. Dalawa palagi yan. Sino yon? Yung taong naka-offend sa'yo at ang sarili mo. Di ba? Kasi kung hindi mo papatawarin yung naka-offend sa'yo, ibig sabihin nun, dala-dala din ng konsensya mo yon. Yung yung nangyari sa inyong dalawa. So therefore, forgiveness. Okay? There will always be forgiveness available, especially through the Lord Jesus Christ. Yan po ang application sa atin, Every one of us, lahat po sa atin dito na mga ligtas, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Pinatawad po tayo ng ating Ama sa kadahilanan po ng kanyang anak. Amen? So therefore, tayong lahat ay magpatawaran din. Amen? Amen? Why? Kung hindi ka marunong magpatawad, bakit ka ligtas? Kahit gaano pa yan kalaki, kahit gaano pa yan kasakit, kahit gaano pa yan grabe ang kasalanan ng kapwa mo sa'yo. Especially in the household of faith. Amen? Kaya magpatawaran po tayo, Ito po ang application na dapat nating makita sa atin, Let us forgive one another. Number 3. Ito po yung panghuli na point na makikita natin. Lakas na ng amen nila, 7 dapat to Kinat ko na lang, naging 3. Please forgive me. Hindi, last na to. Pangatlo.
A pattern for believers in times of suffering. Ito pong ginawang statement ng ating Panginoon doon sa cross. The first statement will always be a model for us, a pattern for us, a guide for us, a map for us. Yun dapat ang ating susundin. Ano po ito? 1 Peter chapter 2, verse 21 to 23. Ito pong sabi, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Yan. Jesus gave an example of how to suffer righteously. Oo. Alam niyo po, ang sarap gumanti, no? Pag nasaktan ka, ang sarap pakita mo din sa nakasakit sa iyo na kailangan din niyang masaktan eh. Di ba, Mark? Oo. Pag sinaktan ka niya, gusto mo ring iparamdam sa kanya yung sakit na naramdaman mo. Normal yun eh, tao tayo. Tama po ba ako? Oo. Pero hindi ganon ang sinasabi at itinuturo sa atin ng cross, ng statement ng ating Panginoon. Hindi po ganon. Oo. Ano po ang itinuturo sa atin? In our own trials, in our own problems, conflict, we should reflect Christ by praying for others and trusting God for His justice. Amen? Oo. Pag-pray natin yung taong nakasakit sa'yo. Pag-pray natin yung taong naka-offend sa'yo. Pag-pray natin yung taong nambuli sa'yo. Uso ang bully ngayon eh, sa eskwelahan. Bubuli. Pag-pray natin. At anong prayer? Hindi, sabi ni Pastor, pag-pray ko mamatay na sana. Hindi ganon. Pag-pray natin, at ang ating prayer is a prayer of forgiveness, a prayer of mercy, a prayer of love. Amen? Okay. And lastly, the conclusion. Conclusion na. Talaga lakas ng amen. The first saying of Jesus on the cross reveals the heart of the gospel. Love, mercy, and forgiveness. May we not only receive that forgiveness, but also extend it to others. Amen? But don't you know, mga BYI, hindi lang po ito limitado sa mga taong naka-offend sa iyo. Yung extension of forgiveness, yung extension of love, and extension of mercy to others, hindi lang po ito limitado sa mga taong naka-offend sa iyo. Ano po ang nakikita ninyo? It is soul winning. If you really want to extend to others the love, mercy, and forgiveness, you ought to win souls. Amen? Kung wala kang pakialam sa kaluluwa, tamad kang lumabas upang mag-soul winning, ibig sabihin lang niyan, ayaw mong i-extend ang pagmamahal, ang mercy, at ang forgiveness sa ibang tao. Tama ba? Kaya tingnan natin ang ating mga sarili. After ng camp na ito, uuwi kayo, pagod. Ano dapat ang ma-realize mo sa buhay mo? Nung nakaraan ito andito yung mga young people ng Tansa. December. Anong ginagawa pag December? New Year's resolution. Diba? New Year's resolution. January, February, March. Tanong, ano nangyari doon sa New Year's resolution mo? Karamihan, naglalagay sa New Year's resolution, mag-social winning na po ako. Mamimigay na po ako ng tracts. Magsishare na po ako ng gospel.
Pasensya na po. Ako pong director ng Pathfinders Club. Kilala ko po by name kung sino ang nagsasubmit ng kanilang soul winning efforts sa buong MBBE, local and abroad. Andito po si Pastor. We have 1,676 Pathfinders members. 1,676. But the reality is, only 300 is performing soul winning. Kayo ang mag-judge sa sarili ninyo. Ginagawa ba natin ang pag-share, pag-extend ng love, mercy, and forgiveness sa ibang tao? Following Christ's example, would you like this expanded into a full manuscript of formatted as a preaching only? No. Hindi lang po ito parang format sa ating mga sarili na parang preaching lang narinig natin. No. Ang ating pong purpose dito na maging bahagi ito ng ating buhay. Amen ba mga BYI? Oh. Palagi kong sinasabi, hindi kayo mananatiling BYI. Walang mananatiling BYI. Tatanda din kayo. Sa pagtanda ninyo, ano ang ituturo ninyo sa mga susunod na BYI? Amen? The first statement of our Savior Jesus Christ, Father, forgive them, for they do not know what they do. Maraming salamat po.